Santa Cruz, Laguna. At si Mama Elsie Balion Florentin, gising na rin. At gising na rin si Undersecretary Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operations po ng Department of Education. Makibalita nga po tayo dahil unang araw ngayon ng pasukan. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Magandang umaga, Alvin, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. So far, so good po ba? Wala pang nai-report po sa inyo na parang hitches o di kaya hindi muna tayo makakapagsimula ng klase dahil may problema? Wala pa naman, Alvin, Very tayong nakakalap, no, na feedback from the field na hindi handa yung ating mga schools, no. So isang linggo na po tayo, o hindi lang isang linggo, mahigit isang linggo na naghahanda na tayo rito, at kabilang na nga rito yung isang linggo na brigada eskwela natin, Opo, Alvin. mukhang maganda po ang panahon. Hindi na ulan pero makulimlim. Hindi ganun kainit. Ano po, mukhang maganda yung Yes, timing yes. ng school opening ngayon. Pero for the record, ilan ba? 26 million ba yung mga estudyante natin na magsisimula today? Well, ang projection natin, Alvin, between 26 to 28 million sana, no? But right now, hindi pa natin nare-reach yung target natin. But expected naman natin yan, Alvin, kasi yung iba late enrollees talaga. So, bibigyan pa natin ng palugit yan. Karamihan kasi dyan, Alvin, minsan first day of classes, doon pa lang sila mag-e-enroll. So, tingnan natin kung ano itong mga darating na araw, kung marireach natin yung projection natin. Yusek, what is the target and what is the current number? Yung current number natin, wala pa kaming consolidation. At least within the day siguro, or at the end of the day, baka meron tayong initial figure. But the target is between 26 to 28. So yun na yung target, yung 26 Yes. to 28. So hindi pa tayo, ibig sabihin sa ngayon, hindi pa tayo sure kung abot nga tayo yung 26. Kasi hindi abot ang target eh. Parang sa ngayon na hindi pa natin nare-reach yung target na yon, between 26 to 28. But itong last school year natin, mabot tayo almost 27. Ayun, that's good. Ano po? So ano ang mga na-foresee ninyong magiging issues for today na opening? Oh, by the way, ang nag-open lang naman today is the public schools. Ano po? Yung pribado ba Yes. sumabay sa atin o late pa sila? Iba-iba yung sa private schools natin, Alvin, no? Meron silang sariling schedule nila kung kailan sila mag-o-open ng klase nila. But definitely mauna tayo, yung public. Yes, definitely lahat ng public school, officially, today is the opening. Ama, ano-ano mga issues ang na-foresee ninyo? At syempre, aktibo naman yung Department of Energy sa ilalim po ni Secretary Sani Angara na-anticipate naman. Ano po? Anong na-anticipate ninyong problema starting today, Yusek? Well, usual naman yan, taon-taon, Alvin, ang nagiging problema natin within the NCR area, no? Especially yung traffic congestion. Yeah. So palagi yan, tuwing first day of classes ay talagang nagsasabay-sabay ang congestion natin. But other than that, in the provinces naman na medyo maluwag tayo, and also in the NCR, baka may mga eskwelahan din, Alvin, na nag-iiba o nagpa-fluctuate yung enrollment, may biglang dadami. So baka hindi lang mabigay o matugunan yung ilang provision, no? Like yung the usual problem natin ng upuan. At kaya naman nagpa-fluctuate yung enrollment natin, Alvin, because minsan dumami yung populasyon doon sa area na yon because of migration, kaya lumalaki rin yung enrollment ng mga eskwelahan. Yung issue po, Yusek, tungkol sa mga kakulangan ng classroom, dilapidated yung mga chairs, mga tape, mga desks, ano po, yan ba'y nag-improve naman sa pamumuno ni Angara? Yeah, definitely, Alvin, no? Doon sa classrooms natin, yung ating backlog na around 145,000. So, itong taon na ito, malaki yung naibigay na budget for the classrooms, at ongoing na po yung ating transfer o pagbibigay ng responsibilidad din sa ating mga LGU para makatulong po sa DepEd at saka sa DPWH para madagdagan yung bilang ng classroom na maitayo natin for this year, no, for 2026. So hindi lang natin kayang gawin yan ng sabay-sabay, but definitely this will be an improvement compared to the past years wherein we can only build classrooms at around 3,000
per year, no? So, yan po yung sa classroom. Doon naman po sa furnitures natin, recently, this year and last year, DepEd was able to procure a significant amount of number of furnitures. Opo, yung mga sa classroom, hindi na lang DPWH ang pwedeng mag-construct? Para naalala ko may item na gano'n na even the private sector can bid. Yes. Meron po tayong tawag po natin doon, no, yung Private Sector Infrastructure Program, PSIP. So, private sector po yung gagawa, no? At definitely, kasama rin po nga, nabanggit ko na, Alvin, yung mga local government units natin Opo. ay kasama na rin sa pwedeng gumawa ng classroom. So, hindi lang po DPWH. That's good to know, no po. And this year, umpisan din natin yung 3-term, ano po. Yes, sir. Unfortunately, dalawang major teachers group ang nabasa ko kanina na parang hindi daw ready. At the same time, dapat nagkaroon muna ng pilot testing. I was wondering, hindi ho ba sila nakakonsulta? Hindi ba sila ang major players din dyan? Tuloy-tuloy po yung consultation and orientation, Alvin, no? Kasama na po dito yung mga teachers group natin, mga ibanda ng teaching personnel group, mga magulang, private schools, private sector. So tuloy-tuloy po yung ginawang konsultasyon at orientasyon ng DepEd para dito sa 3-term calendar natin. Kaya nga po, Yusek, magtataka ka, hindi kasi maganda din tingnan unang araw, may protesta po kaagad. So, ibig sabihin nun, may disgusto po sila doon sa ipatutupad natin na 3-term starting today. I'm pretty sure yan ay mapapaganda ang kalidad ng edukasyon. Yun naman yung objective natin lahat, hindi ho ba? Yes, sir. Ang hindi ko lang maintindihan, unang araw magpuprotesta sila. Ibig sabihin, may problema tayo sa konsultasyon or hindi bakit sila bakit sila umaangal sa bagong sistema? Well, alam naman natin na mayroong sariling advokasya itong mga teachers group natin na ito. So, but of course, we appeal to them na sana nga, wag naman sanang first day of classes ay may protesta at hindi makakasama yung mga teachers if ever, no, ng kanilang mga estudyante. Hindi naman po, after daw po, pagkatapos daw, Yusek, after ng teaching, saka sila magpoprotesta. Well, siguro karapatan naman nila, no, na ipahayag yung kanilang mga hinaing. Yun lamang kung sana nga ito ay pagkatapos ng kanilang mga klase. Pero continuously we're reaching out to them naman, Alvin, no? At even through Congress, recently nagkaroon na naman ng pagdinig, no, yung ating Basic Education Committee sa pamumuno ni Kong Roman, at doon ay iniimbitahan din, no, at binibigyan din ng pagkakataon yung iba't ibang grupo para makapagpahayag, no, ng kanilang either pagsang-ayon or hindi pagsang-ayon. Yeah, kami naman hangad siyempre natin na mapaganda yung kalidad kasi hindi po obra na grade 12 na hindi pa po marunong magbasa at umintindi. Hindi po maganda po yan. Ano po? So sana nga Yes, po sir. sa pamagitan nitong bagong innovation, yung 3-term, ay mapaganda po ang kalidad ng edukasyon at matuto. Kagaya ng panahon natin, hindi po obra na dapat nga grade, ano bang grade tayo natutong magbasa at Well, parang grade 1 pa lang. usually, Alvin, di ba, grade 1 pa lang marunong na magbasa. No? Kaya nga. So, at hindi dapat lumagpas ng grade 3 Kaya nga. na hindi makapagbasa. Ngayon, So, grade itong 12. 3-term natin, ka-Alvin, no, talagang ito tutok talaga doon sa instruction. So, meaning talagang mas conscious yung effort ng sistema ngayon para ituro at magturo. Opo, ang focus ba nito ngayon ay reading? Reading. Kailangan matuto Yes, sir. siyang magbasa. Kakibat po ito, Alvin, nung ating programa rin, no, yung aral program natin, yung Academic Recovery and Accessible Learning Program. So, ito nakatutok talaga sa foundation. So, pagbasa at pagbilang. Very good. Thank you, Yusek. Mabuhay po kayo dyan sa Department of salamat, Education. Alvin, salamat Mabuhay ka. sa suporta from the Thank you rin. media. Thank you. Bye-bye. Thank you. Si Undersecretary Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operations po ng Department of Education. Ang hirap po nun, grade 12. Ano bang equivalent sa amin nun? Grade 12.
high school, fourth year high school. Tapos hindi pa marunong magbasa at magintindi. Oh my goodness. Samantala nakahanda na po ang Manila Police District sa mga